So, hi guys. Gusto ko muna i-break yung aking naging way na pag-rate ng Dom's Diary, especially the last episode that you watched na English siya, then I put B-rolls and such. So, gusto ko munang parang maging relax, maging on point for today's videos. So, wala muna masyadong creative shots and all of those things kasi number one, wala rin naman akong time na parang gawin pa siyang ganun. And yun nga, parang I want to talk to you directly. So, yeah, Taglish, and then like this. Tapos, I want to give an update about what happened to me. Yun pala yung pinaka-point ko ngayon. So, the last time that I created a vlog, or last time na kinausap ko tong camera na to, that was June 2024. So, sakto yun. Parang ilang araw bago ko i-release yung episode 9. Then, the pinaka-recent na upload ko, which is yung interview video na nakatalikod. So, yun, yung My Secret Convo na tinutukoy ko is nilabas ko siya kasunod nung 009, but it was actually filmed last March pa. So, medyo matagal yung interval, and kung mapapansin nyo, halos wala ring update sa akin. At gusto ko rin sabihin na wala na akong nakareserve ng mga vlogs na i-upload ko supposedly this time and nung mga nakaraan pa. So, sabi ko, why not bigyan ko ng chance sa sarili ko na kausapin ulit yung camera kasi iba rin yung nabibigay niya kasi parang motivation sa akin, and at the same time parang at least inaalin ko yung sarili ko kung anong track ba yung gagawin natin sa mga susunod na araw, linggo, or buwan bilang isang content creator, bilang isang estudyante, and sa buong taon na actually I was thinking sa mga sandali na to. That's why I record it, or nagre-record tayo ngayon. So honestly, right now nasa internship ako and hindi sa medyo busy, kumbaga talagang kailangan ko paglaanan ng panahon weekdays, then I only have weekends na ang ginagawa ko naman is somehow nagpapahinga or nag-enjoy, or may mga activity rin tayo na ginagawa para at least ma-recharge din tayo sa mga sa ginagawa natin daily or ng weekdays. And then after this, next month meron naman na tayong, or magbabalik na ulit yung sa school. So, it was the part of our thesis writing. So, thesis na naman. And, ito lang namang dalawa na to na kasalukuyan ko pinagdadaanan or pagdadaanan ko sa mga susunod na buwan. Ito na lang kasi yung pinakamabigat na parte ng pagiging college student or pagiging broadcasting student ko. Kasi after this, these two big major requirements, medyo makakaluwag na tayo sa susunod na taon. Pero yun, hindi ko naman sinasabi na hindi na ako magpapatuloy on creating contents. And hindi ko naman din sinasabi na parang all throughout I will push, na kung ano lang yung kailangan kong gawin bilang estudyante. So, ayun, lagi ko sinasabi, challenge ko yung sarili ko sa mga bagay-bagay. Pero, kailangan ko rin balansehin eh. So, for example, like what I said sa Dom's Diary ko episode 9 na magre-recalibrate ako. So, actually, nagawa ko siya. Kaya lang, may mga points na kailangan i-consider na iba yung panahon na gusto kong balikan at iba na yung panahon na meron ngayon eh. So, yun yung parang challenge sa akin. So, sabi ko, recalibration is not the exact word or point na kailangan ko sa mga sandali na to. So, ayun, somehow, I try to do research. Nagtingin-tingin ako online, parang ano ba yung dapat kong gawin for now na makakatulong din, hindi lang sa pagiging content creator ko, pero sa mas malaki pang bagay. So, kahapon, attend ako ng charismatic service namin sa The Feast. So, may tanong kasi doon na parang
sino dito yung gusto ng fresh restart? So, ako naman is nagtaas ako ng kamay kasi yun nga, parang syempre ang dami nangyayari. So, parang sana may fresh restart para makapag simula ulit, ganyan, or ma-motivate ulit, ganyan. So, sabi ko, baka fresh restart yung need ko. Pero sabi ko parang it's just part of it na gusto kong mangyari. Aside kasi sa restart talaga na button, I need the new version of me, no, na pwede kong trabahuhin this time, etong buong 2024. And gusto ko rin ng parang something new talaga na may offer din sa inyo. So, upon researching these three big words, lumabas yung salitang reboot or rebooting, na usually naririnig ko lang as technical terms sa computer or sa mga technical na gamit, sa mga makina, ganyan. So, sabi ko, since tapos na ako sa recalibration at hindi siya nag-work, what if this time around, let's try to reboot? Diba? So, hindi na rin naman naiba sa inyo, no? Sa mga nakakasunod sa channel natin na parang usually these months, nag-undergo ako nung tinatawag kong social media breaks. Meron din naman na parang totally lumalayo ako or talagang parang nagsasign up ako, then sign in ulit. So parang sabi ko, without using those terms na ginagamit ko na for a longer time, gamitin ko na lang yung word na reboot. And hindi ko lang din alam kung gaano kahaba or katagal ko siyang gagawin. Pero ang point lang dito is I need to reboot right now. Personal, bilang estudyante, bilang isang tao, and process, oo. Pero hindi naman ibig sabihin nito na mawawala ako sa YouTube hanggang the end of 2024. Hindi ko rin naman sinabi na hindi na ako mag-aaral or kung ano man, di ba? So parang it takes a process, and sabay-sabay na natin abangan kung saan ako aabutin ng aking reboot. Walang promises na makakabalik ako kagad sa YouTube. Walang promises na makakapag-focus ako totally on doing contents and such. Parang hayaan nyo lang muna akong gawin kung ano yung kaya kong gawin for now, habang nire-reboot ko yung sarili ko, or habang hinahanap ko yung fresh restart, yung new version and new beginning ulit for me. Sa lahat ng ginagawa ko. So, yeah, if you know me personal, itong mga araw na nagdaan, lalo na sa mga nasa IG, you know the struggle that I'm facing. Pero, wala kailangan natin magpatuloy palagi. No turning back na to So, we need to continue to move forward and to be better or best ulit sa sabot ng mga kaya natin. It's just, I want to share this with you, especially sa mga nasa YouTube, kasi iba na kayo I mean, when I meet someone or friends na parang nanonood sa YouTube, iba rin yung touring ko sa inyo, and you know what's going on, no, sa mga ginagawa ko. Sobrang nakakataba sa puso. So, I guess yun na muna for now. Parang ang haba na nung sinabi ko. So, maraming salamat sa mga kaibigan, sa mga followers, subscribers, and kung kaya lang naman na napadaan, di ba? Yeah, maraming salamat sa pagtambay, panonood. And I don't want to give any promises to you, pero sa support na binibigay nyo, sa pagmamahal na binibigay nyo sa akin, sa pag-intindi, pag-unawa, and sa walang sawang pagmamahal, alam nyo naman ako, hindi ko pwedeng hindi suklian yan ng mga magagandang bagay na or mga ginagawa ko, no? Especially yung aking mga craft sa arts, film, and such. So, sabay-sabay na natin hintayin, sabay-sabay na tayo masurpresa kung ano yung ibibigay sa atin sa mga susunod na buwan and this rest of 2024. So, yun lang. I'm Dominic Palmasinto. I will be rebooting for now. Thank you.